Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin kung bakit po siya bahagyang bumagsak sa ilalim ng presyo na $36,000. Ayan, at pagdating naman po sa mga stock market, nagkakaroon ito ng parabolic run. Kaya ayan, bumabagsak si Bitcoin pero ang mga stock market ay nagkakaroon ng pag-angat sa presyo. Kaya ayan, pero hindi naman po gaanong malaki yung pagbagsak ni Bitcoin. Masasabi kong isa lamang po itong retracement. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the Bitcoin price recently lost momentum, dropping below $36,000 as it charts a different path from the stock market, which impressed investor amid lower than expected inflation figures. Kaya, ayan, ang nagaganap ngayon na momentum ni Bitcoin. Yan, bagyang bumagsak lamang po siya sa presyong sa ilalim ng $36,000. Kaya yan, iba po yung kanyang tinatahak na daan. Hindi katulad ng stock market na ang mga stock market po ngayon ay nagpakita ng kahanga-hanga na inflation figures sa mga investors ng mga stocks. Kaya yan, the poor performance in Bitcoin's price stems from the waning enthusiasm around the BTC spot ETF pursuit. Kaya yan, mukhang yung pagbagsak daw or hindi yung naging poor performance daw ni Bitcoin ay dulot daw ng humihina na interest ng mga tao dito sa pending approval ng spot Bitcoin ETF. Kaya yan, with the recently identified Bitcoin spot ETF narrow approval window closing, it appears that the US SEC and Exchange Commission will extend the industry's wait time for a decision. Kaya yan, ngayon lamang po kasi yung palugit buwan ng November, dapat ma-approve na po yan. Kumbaga, hindi po ito ma-approve ngayong buwan ng November, ay may-extend po yan next year. Kaya nawalan na po ng enthusiasm or interest ang mga tao. Kaya unti-unti pong bumabagsak ang market price ni Bitcoin. Yan, Bitcoin falls on positive macroeconomic trends. Bitcoin recorded one of its poorest performances for the month in the past 24 hours when its price dropped as low as 3.7%, touching $35,300 at a point. Yan, ganyan po yung kanyang binagsak, 3.7. Sabi po rito ay poorest performance daw po niya sa buwan na ito. Ayan, though Bitcoin price has found an anchor, its value remains suppressed, down by 0.98% at press time to $36,131.97. However, the coin's trading volume is up by 26% to $24.6 billion yung kanyang trading volume. The knee-jerk reaction from Bitcoin bulls comes amid the revelation that U.S. inflation has slumped to 3.2%, the lowest level recorded this year. With this impressive reading, Wall Street investor went on a stock buying rampage as low inflation rate suggests that the Federal Reserve might halt further aggressive interest rate hike. Kaya sino ba sa inyo ang nagtitrade dyan or nag-i-invest sa mga stocks? Ito naman daw po yung nangyari kung bakit umakyat ang market prices ng mga stocks. Yan, dulot daw po yan ng US inflation. Ayan, kung saan ay nagkaroon ng slump na 3.2%. Ayan, at dahil dito ay yung mga investor ng Wall Street ay nagbilihan po sila. Ayan, buying rampage, sabi rito. Ayan, nagunahan po sila sa pagbili ng mga stocks. Ayan, low inflation rate suggests Federal Reserve might halt further aggressive interest rate hikes.
Ayan, with this run, the S&P 500, an index that tracks 500 of the biggest stocks in the US, soared by 1.8%, while the Nasdaq Composite printed a 2.3% surge. To complement this rally, the 10-year Treasury yield dropped 4.4% or by 20 basis points. Ayan, para po sa mga stocks dito, yung mga nag-i-stocks. With the optimism on Wall Street, investors drew attention away from Bitcoin and crypto market in general, accounting to the drop in prices. Kaya yan, yung mga investors kasi yung mga nag-i-invest na rin po rito sa mga cryptocurrencies ay nag-i-invest na rin po sila sa stock market. Kaya yan, dahil sa may magandang performance po kasi na nangyayari sa market ng stocks ay mukhang naglilipatan yung mga investors mula dito sa crypto. Yan, umaalis sila at lumilipat po sila sa stocks. Kaya mukhang yan ang nagdulot kung bakit medyo parang tumamlay na naman ang crypto market. Price will not stay down. According to expert projections, the fall in the price of Bitcoin is a temporary development. Yan na rin po yung sinabi ko na ayan, may mga eksperto na nagsasabi na temporary lamang yung pagbagsak ni Bitcoin. Ayan, temporary lamang yan. Kaya yan na rin yung aking sariling pananaw na isa lamang po itong retracement or correction. Notably, Grayscale revealed in a recent report that low inflation and bond yields might be beneficial for crypto moving ahead. The thesis hinges on the possibility that interest rates will peak and conversations around Bitcoin spot ETF will approve. Bloomberg analysts have projected a 90% probability of securing approval by January 24, and the current consensus among market leaders is that when the approval is granted, it can catalyze Bitcoin's price and possibly spark the next bull market. Ayan. Yan po yung sabi ng mga eksperto. Yung sunod po kasi na approval date ng SEC dito sa Bitcoin Spot ETF ay dito po sa paparating na sunod na taon. Siyempre, yan po ay sa buwan ng January 24. Ayan, kung hindi po nila i-approve ngayong November, ay January na po yan. January 24. At kung pag nangyari po yan, ay yan po makakabangon ang buong crypto markets. Yan, sabi pa rito na yung approval ng spot Bitcoin ETF ay ito raw ay magdudulot ng isang catalyst. Yan, catalyst kay Bitcoin. At syempre, sa lahat ng mga cryptocurrencies kasi kung ano po yung galaw ni Bitcoin ay ginagaya po ng halos lahat ng mga cryptocurrencies. Kaya kung pag umangat si Bitcoin, nagkaroon siya ng catalyst, umangat ng napakataas ay ganyan rin yung mangyayari sa mga ibang mga cryptocurrencies or halos lahat, majority. Kaya ayan, at sabi dito ay posibleng ito raw ang talagang magdudulot ng umpisa. Ayan, umpisa para magkaroon ng sunod na bull market. Kaya yan ang ayon sa mga eksperto at ako rin ay sumasang-ayon na rin sa kanilang pananaw. Kaya yan, nung approval pa nga lang yan, nagkaroon na ng price surge si Bitcoin, umakyat. Yung lumabas lamang yung balita na nagkaroon ng application yung mga malalaking financial institution. Yan, nag-apply sila ng spot Bitcoin ETF. Yan, for approval ng SEC ay nagdulot yan ng price surge kay Bitcoin. At yung pag-angat ni Bitcoin ay marami pong mga ibang mga cryptocurrencies or majority po ng mga cryptocurrencies ay naapektuhan sa pag-angat ni Bitcoin. Umangat din po sila. Yan, pero paano pa kaya kung pag na-approve na, nagkaroon na ng approval? Yan, kaya kung pag iisipin natin ay malamang mas malaki talaga ang magiging impact nito. At posibleng isa nga itong catalyst ang kanyang epekto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.